sigurado may mga kakilala kayong mga tambay-tambay lang dati, yung mga sabihin natin hindi naman sila well-educated, dati tambay lang, pero nung nag-vlog sila, yumaman na yumaman kasi very entertaining pala sila sa masang Pilipino. So yun pala yung talent nila, inilabas yun ng social media. Hello mga ka-AI, ito po si Elmer Pistola. Sana nasa maayos kayong kalagayan. Marami pong AI researchers ang nagsasabi na meron na lang po tayong 3 years para magpayaman. Yung iba 5 years ang sinasabi. Pero basically ang sinasabi nila, pag dumating na yung AGI or Artificial General Intelligence, yung mga tao unti-unti nang ma-marginalize yan. Hindi na sila ma-empower para gumawa ng bagay-bagay. So, mas lalo may hirap ng umunlad para sa sarili mo. No? Yun ang sabi ng AI researchers. So, ang lapit na nun guys, 3 to 5 years from now, mahihirapan ka ng start magpayaman para sa sarili mo. So, ano ibig sabihin nun? Kung gusto nyo yumaman, kailangan yumaman kayo bago dumating yung AGI. Tama? Ngayon, ang good news nito, mga ka-AI, is more than any time in the history of humankind, ngayon yung window for the next 3 years, yan yung may pinakamataas na potential para magpayaman. So basically, para mangyayari, papadamahin tayo 3 years, sige magpayaman ka. Pero after 3 or 5 years, pag nandiyan yung AGI, sorry, papalitan na yung mga ng AI, yung mga pwede mong gawin. Okay? So explain ko mamaya to in more detail. No? Pero basically tonight, ang pag-uusapan natin is paano ba ma-take advantage yung next 3 years habang wala pa yung AGI para magamit natin yung AI para umasenso tayo. Para pagdating ng AGI, medyo established na tayo. Diba? So, siguro hindi kaila sa inyo na nung lumabas yung internet, maraming yumaman dahil sa bagong technology na yun. And of course, for example, yung companies like Amazon, sila yung mga isa sa pioneers ng paggamit ng internet para lumaki sila sa company. Tapos, of course, Google dahil sa search engines nila. So, I'm not even talking about these big companies. Yung mga even yung small entrepreneurs, dahil kaya na nila i-offer yung products nila all over the world through the internet, yumaman din sila. So yung internet is really a very great empowering tool. Kasi dati hindi mo kaya yun, yung o-offer ka ng products mo to all over the world at a very low cost, biglang nakaya mo. Tama? So yung internet, yan yung dinala niya nung dumating yan. And then, of course, after the internet, ano yung next? Social media, di ba? And then, mas lalong dumaling gumawa ng pera. Kasi yung sigurado may mga kakilala kayong mga tambay-tambay lang dati, yung mga, sabihin natin hindi naman sila well-educated, dati tambay lang, pero nung nag-vlog sila, yumaman na yumaman. Kasi very entertaining pala sila sa masang Pilipino. So yun pala yung talent nila, inilabas yun ng social media. So, tingnan nyo, ang daming tao na kung hindi dumating yung social media and hindi pwede i-monetize yung mga videos ng talents nila, malamang hindi ganun kaganda yung buhay nila ngayon. So yung social media, again, is a very great empowering tool dahil ang ginawa niya, binigyan niya ng maraming earning opportunities uli yung mga tao. Plus, tingnan niyo yung mga social media platforms niyo, pwede ka magbenta ng kahit ng kung ano-ano doon. Tutulungan ka pa nila kung paano market and i-consummate yung sales. So, yun ang example, no? O anong susunod sa internet and social media? Okay, tama, AI. Yung AI actually hindi lang masyadong na-announce pero pumasok na yan sa buhay natin a few years ago Hindi ba yung social media natin
ang lalim na ng epekto niyan sa mga buhay natin, di ba? Na-impluwensyahan niya yung paano tayo mag-isip, paano tayo bumoto, anong mga products yung bibilhin natin. Hindi yan by accident. Ano yan? Um, yung mga computer scientists, talagang dinesign nila yung mga platforms na yan to manipulate us. I'll be blunt about it. Ganun talaga, to manipulate us. And nagtagumpay sila. Hindi natin nararamdaman, pero nagtagumpay sila. Kasi now, they can, well, they can make, they can change the views of people. They can change, or they can make presidents win. Yung mga ganung epekto. Okay, mga ka-AI, punta na tayo sa main event ng discussion natin. 5 ways para kumita ng pera gamit ang AI for the next 3 to 5 years bago dumating ang AGI. So, number 1, offer AI-driven content creation services. Marami pong companies ngayon na dahil busy sila sa pag-focus sa operations nila, wala nang time para gumawa ng mga marketing materials, lalo na yung mga social media posts, yung mga ganon. So, ang pwede nyo offer na service is content for their marketing efforts. So, you can probably use yung ChatGPT to generate marketing scripts tailored to their requirements. And then, yun. Plus, you can also use text-to-image AI platforms and text-to-video AI platforms. So you can complement yung marketing scripts with images and videos para mas maganda yung mabigay yung content dun sa client nyo. So this might include, aside from social media posts, baka yung mga brochures and other marketing collaterals might benefit from this. So basically, kayo yung gagawa ng content for companies. So yan po yung number 1. Okay, number 2, offer AI consulting and implementation services. So, ano po ito? Sa ngayon po, hindi masyado maraming tao nakakalam to kasi ang alam lang nila na AI app ngayon is ChatGPT eh. Pero basically, napakarami na pong AI apps ngayon na pwedeng gamitin sa mga iba't ibang klaseng businesses. So kung tsatsagain nyo lang, aaralin nyo itong mga AI apps na to, and at the same time, aaralin nyo yung mga requirements ng mga iba't ibang companies, you might be able to offer a service na wherein i-integrate nyo yung applicable AI apps into the business operations of the company you're targeting. Okay, so kayo na yung mag-i-implement. Para hindi na nila aaralin kung paano i-implement yung AI apps sa operations nila. Kayo na yung mag-aaral nun, tapos yun yung i-offer yung service sa kanila. So, for example po, pwede ang i-offer nyo is kayo yung magsa-set up ng chatbot para sa customer service nila. So, yun po yung isang example niya. Number 3, offer 2D or 3D animation services. So, ngayon po, ang dami ng AI platforms na that will allow you to create animations, whether 2D or 3D, ng napakabilis po. So, maybe the work process would include using ChatGPT, so you will generate a script for the animation, ibibigay nyo yung sa animation platform, and then i-describe nyo yung gusto nyo animation, and then siya na gagawa lahat nun, and then ilalabas nyo na lang. So napakadali na rin gumawa ng animation ngayon using AI. So yun yung pwede nyo i-offer sa mga companies, kasi maraming companies gusto nila magkaroon ng mga animations for their marketing efforts. Kaya lang hindi nila alam kung paano gawin. And marami companies hindi nila alam na may mga ganito ng platform. So kung aaralin nyo yan, isa yan sa mga magandang i-offer sa mga companies. Okay, madali na po kasi ito.
Okay. Number 4, AI-powered e-commerce. Um, so ito po, hindi po ito service na i-offer nyo sa ibang companies. Ito po yung gagamitin nyo para kumita kayo ng pera. So, uh, like yung normal e-commerce today, kailangan meron kayong product or service na gusto niyo ibenta. Kaya lang, ang gagamitin niyo to sell these products and services are AI-powered e-commerce platforms. Uh, well, needless to say, dahil AI-powered siya, marami siyang mas kayang gawin kesa dun sa hindi siya AI-powered. Like, making better recommendations to your customers, tapos matching yung products nyo. Pag naghahanap ng products, mas madali niya i-match yung products mo sa hinahanap ng um, customers nyo. Tapos yung all the processes will definitely be automated, and the automation will not even be one size fits all. Talaga titingnan niya, sino ba itong kausap ko, and then the way the transactions will be conducted will depend on the person buying or engaging with the interface at that time. So doon papasok yung AI. And ang resulta niyan is supposedly mas madali kayo makakabenta kasi mas match yung buyer and yung product na ibinibenta nyo. So mas lalaki yung kita nyo if you're using AI-powered e-commerce platforms. So tingnan nyo rin yan, i-research nyo. Worth researching kasi marami rin kumita sa e-commerce during the past decades through the internet and social media. Tama po. Number 5, offering AI-powered SaaS solutions. Yung SaaS po, it stands for Software as a Service. So basically, pag sinabing mag-offer kayo ng SaaS solutions, meron kayong dinevelop na software na that will be useful to a potential client. So, for example, pwede yung software nyo is for data analysis, so data analytics. Gagamitin nyo ng company to analyze their manufacturing data so that they can optimize their operations based on yung feedback ng SaaS nyo. Or maybe for decision making. Maybe ganun yung output ng data analytics, and it will help companies make important decisions. Or maybe your SaaS can be as simple as providing training to employees of companies. Gagawa kayo ng SaaS na pwede mag-facilitate ng online training ng mga employees ng companies. So basically, itong SaaS, offering SaaS solutions, it's normally subscription-based. So magsusubscribe sa SaaS nyo yung company, and then yun, ipoprovide yung service. Dati, alam nyo guys, pumasok din ako dito sa SaaS business eh. Sa amin naman sa online education. Dati, ikaw talaga ang gagawa ng lahat eh. The infrastructure, the content, etc. Ngayon, so kailangan marunong ka mag-code. Kasi kailangan gawin mo yung interface to provide the questions and check the answers. Ngayon, hindi na kailangan marunong ka mag-code. Kasi ang dami ng SaaS creation platforms na visual lang yung yung development. So, hindi mo kailangan mag-code, pipiliin mo lang yung mga features na kailangan mo for your SaaS, and magagawa na yun, and you can immediately offer your services to the company. So, napansin nyo medyo, dahil AI siya, hindi maiwasan, high-tech lahat to. Pero ang maganda nito, ito yung mga services na pag in-offer nyo sa company, mataas din ang bayad. Kasi nga, ito na yung trend ngayon, AI. So, these are initial pa lang to. Actually guys, pag i-explore natin lahat ng pwedeng pagkakitaan for the next 3 or 5 years using AI, dahil pumuputok na talaga yung AI ngayon, ang dami ng platforms na AI ang itinutulak. Ang dami talagang pwede natin gawin. So, maybe
in future episodes, i-explore pa natin all the other ways to earn. Ito yung mga medyo common, madaling gawin, marami nang gumagawa, meron na itong community, so pwede nyo implement agad. So, yun. Again, sabi nga ng mga AI researchers, we just have 3 to 5 years to become rich or to enrich ourselves bago dumating yung AGI. So, let's take advantage of this very short window. And we can do that by helping each other. So, I would like to invite you again to join our AI community for business sa Facebook, which is Business in the Age of AI. Yun yung title po. Okay? So, I hope marami kayo natutunan ngayong gabi and maraming salamat po sa pakikinig nyo. I wish you a pleasant evening tonight. Thank you very much po.